Tapos nahiga na ako, ready na ako matulog. Tapos may narinig akong katok na mahina 3 times. Hindi ko siya sinagot kasi parang feeling ko ang weird kasi kung family member ko yun, after nung katok kasi sinasabi nila yung pangalan ko. So hindi ko siya pinagbuksan kasi parang hinihintay ko siya magsalita. Tapos maya-maya, forcefully, biglang sumara yung pinto, lumapat siyang gawin, gumanon. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Alright. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Ang kasama natin ngayon, ang may pakana sa podcast na nagpagising sa listeners hanggang madaling araw with their convos on true crime, paranormal events, at kung ano-ano pang kababalaghan mixed with light Pinoy humor, Gideon Mendoza at Glenn Tabajeros ng Creep Silog. Boom! Hello. Thank you for having us. Thank you. Yun. Thank you, Linya Linya. Sa mga fans ng Linya Linya, hello. Yun. Hello sa mga kalinya natin, fellow 22s, at sa mga creepers dyan, na nakikinig. Hello sa inyo. Kumusta, Gideon and Glenn? Kumain na ba kayo? Nakakain ng pizza daw. Kumurot siya ng pizza. Kumurot ng pizza. Nayapa nga siya kumuha eh. At saka nakainom ng konting kape. Thank you. Salamat sa Kape-kape by Linya Linya. Shout out sa inyo. No? Galing nyo. Kung sino man kayo. No, pero welcome sa Linya Linya headquarters. Glenn and Gideon. Salamat sa pagdayo. Siyempre, by this time na nakikinig ang mga listeners natin, Happy Halloween sa inyong lahat. Happy Halloween. Kayo ba, Gideon and Glenn? Nagbabatian ba kayo ng Happy Halloween? Mataas na kayo magbatian. Teka. Ibang kababalagan yata. Ibang kababalagan na nangyayari, guys. Pero, araw-araw, Happy Halloween. All year long kasi dahil sa theme ng podcast namin. So, yun na nga. So, baka kabaliktaran yung sineselebrate nyo yung hindi Halloween kasi laging Halloween sa Creep Silog. No? Pero, kayo ba, bilang syempre yun yung tema ng pod nyo, ano nga bang history ng Halloween? Bakit siya, ba't siya sineselebrate? May idea kayo? Nag-research ka ba? Hindi ko alam. Di ba parang pagan celebration yun? Ayun ba yun? Sa, like, Scandinavian country ba? Parang gano'n. Ay, sabi, naghanda. Walang biglaan to, guys. So, on the spot natin sila. Hindi, pero, bakit nga ba? May recitation pala. Pero wala lang, medyo naisip ko lang. No? Kasi, ako naman, ang alam ko lang, kabit siya sa All Souls Day. All Saints Day. All Saints Day, All Souls. Medyo na-awkward niya yung All Saints Day, no? Naipit siya dyan, no? Naging Halloween yung All Saints Day, no? I feel like kung hindi siya nataon sa... Ano nga ba ang All Saints at All Souls? November 1 and 2 ba? Saints yung 1. One yung Saints. 2 ang Souls. So parang naipit lang yung Saints, no? Doon. Parang naging part na sila ng celebration ng mga multo, eh. Pero dapat sana may sarili silang... Sana may petition, na ilipat yung All Saints Day. Parang hindi naman sila nadadamay sa All Souls. May explanation ba kung bakit? Ayun. ChatGPT, hello. Baka naman. Anong connect ng Saints sa sa mga kampalaghan? Baka doon tayo nagdadasal. Kapag natatakot tayo. Tsaka bakit All Saints tayo nagpupunta sa mga departed loved ones natin? Saints Day. Oo nga, no? Parang na-blur na, no? Saints at Souls at lahat sila part ng Halloween season. Or sa atin, Undas. No? Pero, feeling ko, kagagawan lang ng marketing ng ng mga sa Halloween. Parang nabihisan din, Westernized na rin kasi yung Halloween sa atin. Diba? May nag-trick or treat na. Wala namang ganun dati. Yun na nga, totoo nga ba? May nag-trick or treat na ba ngayon? Sa mga malls sa mga ata, or sa mga companies, pumupunta yung mga bata. Pero yun medyo westernized. Kasi pero ako, gusto ko rin yung daanan, bilang
opportunity na rin to mapag-usapan ng kultura ng undas, no? Especially sa inyo, no? Na hosts ng Cripsilog. Kayo, may ano ba kayo? Anong kwentong undas nyo? Parang, magkaka-generation ba tayo? Oo, magkaedad kami. Although siya, city boy kasi siya. Laking dito siya. Ako, probinsya ako. So, magkaiba. I think, yung, pag-observe ng Halloween sa probinsya versus sa city. Sa inyo ba? Sa city. Pag November 1, pupunta kami sa mga patay namin. And then, doon. Ako, nung growing up, alam mo yung magkokolekta ng candle wax, tapos bibilugin. Tapos tuwa pa ako nun kasi yung nanay ko yung gumawa nun for me. Tapos binigay niya sa akin. So masaya ako kasi meron akong bola ng candle. Tsaka part na rin siguro growing up ng undas yung panonood ng mga TV show specials ng puro katatakutan. So growing up, MGB. So yun yung number 1. Sa probinsya kasi ang araw ng patay parang piyesta. Naghahanda yung mga nagluluto ng mga pang-Halloween na handa. Dinuguan. Hindi, mga bibingka, mga ganun. Hindi ko alam kung mga kakanin. Hindi ko alam kung bakit, anong explanation. Tapos pupunta sa sementeryo, ganun din. Tapos pag uwi, ayun, kainan, tapos sa gabi, yung mga magandang gabi bayan, or yung mga Halloween na movies, mga shake, rattle, and roll, kaya pag pinapalabas sa TV. Ganun, So, Gideon, laking Pasig. Tama. City boy. Saang probinsya ka, Glenn? Pangasinan. Pangasinan. So, ang sarap lang din balikan sa mga listeners din natin, kanya-kanya nating undas moments, no. And gusto ko rin pasadaan siguro na rin yung difference ngayon. Pero ako muna, parang kung babalikan, parang katulad din kay Gideon na gumagawa ng bilog na candle. Parang kasi kanya-kanyang mga bahay, kapitbahay, kanya-kanyang tirik ng kandila. No? Tapos parang patay ilaw sa gabi, mga bata nasa labas, nagkukwentuhan din ng mga nakakatakot. Mas ganun yung experience natin nung bata, no? And kung ano man ang pwede mong gawin sa kandila, gagawin ng bata, no? So dadaanan yung daliri ng gano'n. Ay, minsan parang kasi nga nakakanood tayo ng mga yung mga gagamot? Mga faith healer? Faith healer. Oo nga pala. Albularyo. Nagtatawas ka. Oo. Kasi nagpo-form yun sa tubig. So, ginagaya ko din. So, tutulo din ako. Feeling mo may nabubo. May nabubo. Tapos kayo pa pag mga bata na may magdadala ng batya, may tubig. Tapos magdadrop ng kandila. Tapos may isang magsasabi, ayan, may figure na lumalabas. Yan, mukhang babae. Mukhang white lady. Bala ka ng white lady. Oo, And, kandila. Siyempre, yan din yung itatry mo itulo sa, Ginagawa mo ba yun? Try mo itulo sa, sa palad mo. Tapos kakayanin mo. Ginawa ka nito siya. Hindi Halloween. O na daily. Brown out. Iba na naman yan. Iba. Nagtutuluan pala ng dahil nung bagay. Iba pag nakapagkape si... Pero ako, alam mo, meron pa akong mga naaalala. Kasi yun nga parang kanya-kanya kayong mga magkakaibigang bata, na magtatakutan kayo. Sabi sa akin nung kuya ng isang kapitbahay namin, kapag natulog ka daw, na diretsong-diretso yung katawan mo, para ka daw natutulog na parang patay. So, masama daw yun. So, alam mo ba, na-imbibe sa akin yun. Na tumatak sa isip ko, nung bata ko, na bawal ako matulog na diretsong-diretso. Kasi pag diniretso ko, para akong bangkay. So, ever since I was a kid, yung isang paa ko, pag natutulog ako, ginaganon ko. Para lang hindi. Para hindi diretso. Hanggang ngayon dahil na-practice ko na, gumaganon yung isa kong paa para lang hindi ako, dahil sabi ng mga kapitbahay namin nun, daw yun, para ka daw patay.
So, may mga ganun ba kayo na parang dahil sinabi ng bata ka na bawal yun at nakakatakot yun, hindi nyo na ginawa? Oo, yung magwawalis sa bahay ng gabi, bawal daw kasi ewan ko, parang malas yata. So, di ko talaga nakaugali ang maglinis ng bahay. Tinatamad niya lang ata Mama, bawal daw po. Bawal. Bakit kaya yun? Magiging witch ka? Sasakay ka sa broom? Ganun? Palalabas sa ating swerte daw. Ay, oo. Ikaw, Gideon. Meron mga ako ganyan ba? isang recently na nalaman na pag binabangungot ka daw, huwag ka daw biglang babangon. Bakit? Kasi baka daw humiwala yung kaluluwa mo. Pag binigla mo yung sarili mo. So baka mamaya pag tingin mo, makikita mo na yung sarili mo na nakahiga. Nakahiga pa. Hiwalay na pala yung kaluluwa. May astral projection na pala nangyari. So dapat daw, relax ka lang pag binabangungot. Dahan. Dahan. Binabangungot ka na, may rules pa, no? Maalala mo pa kaya yun? Pero So, sobrang shock. siguro doon tayo sa bangungot, no? Kasi naranasan ko rin siya eh. So, pag binabangungot, ano nga ba yung dapat gawin? Kasi, ang naalala kong sinabihan ako niyan, galaw mo lang yung Big toe. big toe mo. Galawin mo para mabalik ka to reality. Nangyayari nga yun sa akin. Kasi parang, hindi mo alam, no? Parang naglalaro yung katawan mo sa panaginip at sa reality. Mm-mm. Hindi mo alam kung nandun ka pa ba sa panaginip or nangyayari na talaga siya. So parang wala kasing tatapik sa'yo no? Ayun. Kaya parang feeling ko pag ginalaw mo ng konti yung paa mo, mababalik ka to reality. So ako, yung experience ko lang sa bangungot, ang naalala ko, kapag kumakain ako ng pancit canton sa gabi, sa midnight, mas may tendency na mabangungot ako. Totoo ba yun? Or baka may relation ba siya sa pagkabusog sa gabi? Pag binabangungot yan? Natulog ka ba kaagad after kumain? Baka try mo ulit. Test mo lang. Tapos wag agad matulog. Ewan ko, parang may something yung pagkain sa late night. Di ba yun yung sabi nila na wag kang matutulog ng busog? busog. Kasi nga, may risk ba? So, hindi siya pamahiin. Ano siya? May scientific. Scientific. Mga doktor dyan, sabihin nyo sa amin kung Eh, di ba? totoo ba yan. Yun yung may mga celebrities tayo. Oo Namatay nga sa pala. bangungot, diba? Oo. Ganun Si din Rico nga. yan ba? Oo. Si Rico yan, yung Tsaka babang. sino pa ba? Sa pancit canton din. Anong brand ba? Oo nga, baka naman narinig tayo ng mga dyan, brands ang pancit canton, baka pwede tayo ma-sponsor. No, na hindi totoo. Na babangungutin ka pag kumain ka ng pancit canton. Sa ngayon, yun kasi yung paniniwala namin eh. So, kung Baguhin gusto kung gusto nyong basagin namin yung notion na yun, pwede nyo kaming i-contact. Pero, bangungot, no? Ayan, ito, may isa pa ako naalala. Binangungot ako. Naalala ko nito eh. Fresh grad. Nasa double deck kami. Makasama ko yung mga kapatid ko sa condo. Double deck. Tapos nasa second floor ako ng double deck. Nasa pangalawang kama ako. Medyo malapit na ako sa sa bubong. Binabangungot ako. Tapos pakiramdam ko, may nakapatong sa akin na babaeng multo na pinagkakainteresan yung katawan ko. So, kibus pala. Bangungot ba talaga? Teka. Pero totoong mabigat yung pakiramdam ko. Tapos pagbukas ko ng mata ko, nandun siya. Nakapatong sa katawan ko. Ano yung tsura? Nakakatakot yung itsura niya. So parang nandito siya sa mukha ko. Hindi pwedeng tsagain talaga. Hindi pwedeng Akala ko kaya mo tinanong kung may itsura. Kasi di ba merong factor din kung hindi mo kita yung mukha. Nakita ko. Tapos tinutuluan niya ako ng kandila. Iba ba? Hindi, pero nakita ko yung, guys, mukha sa mukha. Kaya parang alam mo, ever since, simula nung naranasan ko yun, naglalagay na ako ng unan sa mukha. Pag natutulog ako. Hindi pa delikado yan.
alam mo, mas okay lang din sa akin kesa maranasan ko yun. So, nangyari siya, hindi lang isang beses. Paulit-ulit na nangyayari sa akin. Nung time na yun, ha. So, hindi ko rin alam if it has to do with that place. Kasi, nung nawala ako dun sa condo na yun, nawala na din. Pero, naalala ko, may nararamdaman ako mabigat. Yan, pagbukas ng mata ko, nasa mukha ko siya. So, kailangan ko siyang iganon. So, ever since nun, consistent, as in kagabi, pinapatungan ko ng unan yung mukha ko. So, naglalagay na nga ako ng pantakip sa mata. Nilalagyan ko pa nun just to prevent that from happening again. Parang inisip ko kung ano ba yung state mo nun kasi, di ba parang sinasabi niya, factor din man yung stress. Heartbroken ako nun. Yung stress daw kasi. Pero mukhang stress. Nasa government ako noon. Highly stressful yung trabaho ko. Palagay ko nga, hindi maganda yung tulog mo, hindi mahimbing yung tulog mo, mababaw, no? So parang nararamdaman ng spirit yung state mo noon na mabigat yung pakiramdam mo. So mas nagiging lapitin ka. Oh my God. Yan yung term no? Lapitin. Lapitin ng mga multo, lapitin ng ano. Sana sa realidad na lang lapitin. Pero ito, magbabato lang ako ng mga naaalala kong kwento na may relation to na nandito. Nandito sa mukha ko. So, ano lang, disclaimer lang. Hindi ako nakakakita. Hindi ako yung tipong nakakaramdam. And ako nga, parang may part of me ng bata ko na gusto kong makita na o maranasan na para hindi na ako matakot. Kasi natatakot tayo sa mga yan dahil tinatakot tayo, nakikita natin, may makakaramdam ka. Hanggang nung tumanda ako, nakakaranas na rin ako. Pero I wouldn't parang consider myself as nakakakita talaga o nakakaramdam. May mga rare instances lang. Pero ito matindi. Wala na ako dun sa condo na yun. Napunta ako sa isang apartment sa Katipunan. Nasa taas siya ng Motolite sa Katipunan, sa tabi ng McDo, sa tapat ng Ateneo. Motolite yun. Tapos sa taas nun, nandun ako nakatira. Tapos kasama ko, si Punch, co-founder ng Linya Linya, na may third eye. Tapos, ever since nagsama din kami doon ako mas maraming naranasan. So, yung naranasan ko doon ay mag-isa na ako sa kwarto first time. Wala nang double deck. Mag-isa. Tapos, may nararamdaman ako na lumulubog yung kamang ganun. So, may ganun. At saka, kung dati, naranasan ko na may nakaganon pagbukas ng mata ko, ito naman, kahit nakapikit yung mata ko, may nabubulabog sa mukha ko. Ang sinasabi niya, Seryoso ba? Sabi niyo, madaling araw. Sabi. So, pagka, gumagano talaga ako, shit, ano yun? Sumasagot ka? Oo, ka din. Oo, sinasagot ko siya na, para bang gusto ko siya i-confront. Kasi, bakit mo ginaganito? Parang natutulog ako. So, parang, syempre, nakakatakot. So, hindi ko hindi ko pa kino-confront. Parang, ano yun, talagang kailangan ko mag-ganon. Bago lang din ako dun sa place na yun. Medyo lumang apartment siya. Ano siya? Alcal Building. Kung saan nakatira si GB Labrador ng Cool Pass. Ni-name drop ako. Na-doxman talaga. Alam na tuloy nila. Baka si JB yun. Kapit-bahay ko siya noon. Hindi pa kami magkakilala. Tapos, ganun. Tanong ko nga kay JB kung naranasan niya na rin yun. Baka kasi totoong tao yun doon. Pero, binubulabog niya akong ganun. So, paulit-ulit yun. Siguro mga 3 to 4 times. Until yung final, bumangon na ako. Parang gusto ko na siyang sabihan na pakita ka na kung gusto mong magpakita. Tapos, dumiretso ako sa kwarto ni Punch. Kasi nasa kabilang kwarto siya eh. Sabi ko, kanina pa, nandyan na naman. Inaano na naman niya ako. Ginugulo niya ako. Si Punch, nilabas yung niya, yung
Saint Benedict ba yun? Medallion. Medallion niya. Tapos, meron, alam ko siyang holy water. Inano niya eh. Tapos, kinabit niya yung medallion niya nang nakabaliktad. Tinape niya dun sa wall ko. Tapos, in fairness nung gabi na yun, nawala. Tapos parang hindi na niya ako ginugulo nung time na yun. Hanggang sa, so yun na, medyo nawala. No? Pero parang feeling ko alam niya eh. Alam niya kung sino yun at ano yun. Hindi niya sinabi sa'yo. Ayaw niya sabihin sa akin nung una kasi ayaw niya daw na matakot ako. Actually, baka kaya mo na-experience yun kasi magkasama kayo. Kasi kapag kabukas yung third eye mo, di ba, mas nakaka-experience ka parati ng ganun. Mas kakasama mo sa kanya, nadamay ka lang. Kaya alam niya rin kung paano, paalisin. So, yun nga, feeling ko eh. Kasi nga, wala naman yun noon. Tapos nung nakasama ko siya, meron na Siya noon. next. Siya nga eh. Alam naman niya. So, eventually, hindi na kami roommates, kinuwento niya sa akin. Oh my God. Feeling ko nga din drawing niya pa eh. Kasi magaling siya mag-drawing eh. And, maliit na itim na bata eh. Kamukha daw nung kaibigan namin. Ayoko na sabihin ko siya. Maliit na itim na bata na playful. Naglalaro dun sa may kama ko. Tapos ginugulo nga akong ganun. So, ayaw ko na shoe niya yung bata for some time. And nung lumipat naman ako ng ibang tirahan, nawala na. Hindi mo na siya kasama. Hindi na rin. No, so, yun din. So, parang sinasabi niya rin sa akin na feeling ko may mga bit-bit din siya eh. And maraming yung kwentong si Padge na na yung iba siguro hindi ko na ikukwento baka dun sa episode natin ikwento ko. Pero yan lang, may mga ganyan lang akong experience. Balik lang tayo sa sa Undas. Napunta na tayo sa mga nakakatakot agad na stuff Pero yung sinasabi yung Undas nung mas bata tayo, yung Magandang Gabi Bayan talaga na manunod kayo sama-samang magkakapatid, magpipinsan, magtatakutan kayo, kanya-kanyang labas ng kumot, na parang alam nyo namang matatakot kayo pero gagawin nyo pa rin, Ano ba? Eventually ba, nung nawala yung Magandang Gabi Bayan, KMJS na ata, Tama ba? Ay, yung Gabi ng Lagim. Ngayon, di ba, kagabi pa ata? Yung isang araw, Sunday Gabi ng Lagim. Meron na. Parang for a time, siya yung pumalit sa MGB. Di ba meron din yung Brigada 7? Oh my God. Luma. Sobrang luma naman. Kalamasan tayo. Pero yun nga, Brigada 7. Sa GMA kasi, nung wala pang KMJS, yan yata yung version nila ng MGB. So may kanya-kanyang version sila. Na mga minsan lang hindi mo alam kung matatakot yung matatawa ka eh. Kasi yung mga reenactment din. Pero meron din na naalala ko sa MGB, merong actual footage na hindi ko naman alam kung totoo. Yun ba yung may yung may sunog na tao? Meron yata yan, may ganyan. Pinakita mo. Ano ba yun? Yung bata?
yung na-videohan na may tumatakbo na itim na tao na para siyang nasunog. Ano yun? Parang naglalaro sila ng basketball. So, binivideohan nila. Tapos, biglang may tumawid na itim na figure Oh my na God. bata. Yung bait na to. Baka yan yung sinasabi na he's on fire. He's lit. He's lit. Pagka literal na nag-iinit sa basketball, totoo ngang lumiyak. Yung sinasabi ko, yung mga typical lang na na dumadaan sa kalye, tapos nakakuha na ng video, tapos may makikitang puting figure, tapos pagbalik na ganun, wala na. Ewan ko tricky na rin, Sana yung mga gumagawa ng videos noon sa MGB, Brigada 7, lumabas na sila at magsabi Kung totoo. ma-interview Kung pineke lang nila. Kung pineke. Kasi ang daming ang gano'n na may nagwawalis, tapos biglang mawawala. Totoo ba talaga yun? Or talagang inaano lang nila? Pinaplanta nila? Hindi ko Sure. Anyway, Ngayon yata, marami rin ring mga horror videos na, ngayon, sa TikTok kasi, doon dinedebunk. Hindi naman. Like actual, sinasabi nila na ito yung nangyari. Meron akong pinakita sa iyo before na nasa school sila. Tapos, nagkaroon ng party doon sa isang classroom. So, maraming balloons. So, sabi ng janitor, kasi after school na yung janitor, naglilinis na siya. So, pagpasok niya doon sa room, ninanarrate na niya to kasi nga na-experience na niya. So, vinidyo na niya to document. So, pagpasok niya, andun yung mga balloons. So, sinasabi niya, okay lang naman itong mga balloon na to, except dito. So, nag-punch siya sa corner. Merong isang pulang balloon na nag-iisa doon sa corner. Tapos, sinasabi niya na, weird tong balloon na to kasi lumalapit siya sa akin. Tapos, maya-maya, makikita mo, yung ibang balloon hindi gumagalaw. Yung balloon na isang pulang yan, lumalapit sa kanya unti-unti. So, sabi niya, kinakabahan na siya. Lumabas siya ng room. Tapos, alam mo yung parang nasa corner na siya. So, hindi mo kita. Wala kang view ng balloon. Tapos, nakatutok lang siya doon sa pinto. Tapos, maya-maya, lumalabas yung balloon ng ganun. Sinundan niya siya. Papuntang hallway. Kasi nasa hallway na yung janitor eh. So, parang sinusundan siya ng balloon. oh my God. So, kinakabahan na siya. Tapos, nakatutok na siya sa hallway kasi nasa harap na niya yung balloon. Tapos, biglang, sa dulo ng hallway, may bintana. Split second lang may mabilis na itim na tumakbong gano'n, nag-zoom. Tapos parang natakot na siya. So, doon na nag-cut yung video kasi parang tumakbo na siya palayo. So, isa yun sa pinaka natakot akong video na nakita ko sa TikTok. Kasi nga parang, iniisip ko kasi kung paano nila ginawa. Di ba? Kung peke man to. And then, parang may imagine mo rin kasi na posibleng merong may hawak dun sa lobo Parang iba yung CCTV kilabot, footage yata yun. Hindi, hawak niya yung camera. Hawak phone. niya. Oh my God. Kasi nga parang, gusto niya i-document na hinahabol siya nung balloon. Well, siguro, totoo o hindi, part din siya ng buong experience ng kababalaghan, na hindi mo alam kung totoo, may mystery, kaya nga siya mystery, kung totoo o hindi. Pero pasensya niya ng link. Sige. Play natin. Play natin, Pero, sige, napunta na tayo agad dyan, Pero, tawid tayo ng konti to, Kayo ba? Ay, may third eye ba kayo? Wala. Thank Wala. God, wala. Ayokong magkaroon. So, mga real life horror Pero, yung nakikita ayun, natin. hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ka naniniwala sa multo. Kina-challenge niya. Challenge natin. Feeling ko kasi parang meron siyang scientific explanation, ganun. Kahit na minsan nakaka-experience din naman ako, parang pag na-experience ko, nag-iisip na lang ako ng rational siguro kung bakit nangyari yun. Kasi parang one time, recently lang din nangyari na kasi panggabi kami, so tulog kami ng normally ng tanghali. So nagising ako, uminom ako ng tubig, tapos bumalik na ako sa kwarto ko. Yung pinto ko kasi hindi ko siya malak, masara ng nakalapat kasi merong mas mahirap siya isara ganun. So nakaganon lang siya. Iniiwan ko lang siyang ganon. Tapos nahiga na ako, ready na ako matulog. Tapos may narinig akong katok na mahina 3 times. Ganon. Hindi ko siya sinagot kasi parang feeling ko ang weird kasi kung family member ko yun, after nung katok kasi sinasabi nila yung pangalan ko para to catch my attention. Kasi nga inisip nila tulog ako. Ganun. So hindi ko siya pinagbuksan kasi parang hinihintay ko siya magsalita.
Tapos, after a few seconds, kumatok ulit, 3 ulit, gano'n. So, hindi ko pa rin pinapansin. Ganyan. Tapos, maya-maya, forcefully, biglang sumara yung pinto, lumapat siyang gano'n, tush, gumanon. Napabalik ako ng bangon, tapos nilak ko yung nilak ko na yung pinto ko, kasi parang, ala, ano yun? Hindi ko siya, tapos pinakiramdaman ko lang, medyo kinakabahan na ako nun, kasi parang, ano yun? Bakit biglang sumara yung pinto? Bakit may nagsara? Tapos, walang nangyayaring activity. Tapos, after a while, kumakatok ulit siya. Ganon, 3 times. So, parang, sino ba to? Pero hindi ko siya kinakausap kasi natatakot na ako nun. Ayoko rin buksan. Kasi, di ba, parang, ba't mo bubuksan? Hindi mo nga alam kung nasa labas. So, hanggang sa, ganun lang siya. Hanggang sa nakatulog na ako. Isa yun sa parang, Hindi mo na nalaman kung sino. Oo, hindi. Baka naniningil ng utang. O ng bills. May mga hindi ko pala nababayaran. So may ganun, tas hindi mo alam kung ano nang... So, ako, Gideon, sabi mo hindi ka naniniwala. Paano mo naman nire-rationalize sa isip mo? Inisip ko na lang, di ba parang kunyari pag may hangin, di ba minsan nahigop siya ng hangin, nahigop ng pinto yung hangin. Biglang kaya sumara. Hangin, kumakatok. Lumapat. Oo, biglang lumapat. Yung pinto ko pa naman, alam mo yung parang sa ilalim, di ba merong nilalagay para hindi lumabas yung aircon? Kaya medyo So, mahirap may siyang trap. isara, di ba? So yun, paano mo nire-rationalize? So, ang tanong ko sa'yo, Ayaw niya acknowledge. Kasi, ayaw mong bang i-acknowledge para na lang, hindi ka matakot. So is that your way of, parang coping with it? Oo. Siguro next time, buksan ko na siya para tignan ko na rin. Pero ayun, hindi ko talaga Ikaw ba, Glenn, may mga ganyan ka na parang natetest yung, belief mo, if meron nga ba o wala? May mga, paminsan-minsan. Kasi ako wala talaga. Hindi, sarado talaga third eye ko. Pero, minsan, may mga nararamdaman din ako sa bahay. Although, mas yung nanay ko ang nabibiktima eh. Kasi, sabi niya may doppelganger daw ako. Tapos, parang nauuna sa akin umuwi sa bahay. Kakatukin siya. Tapos, kaya tuwing uwi ako sa bahay, ako talaga, hindi yung doppelganger. Tuwing uwi ako, pagkatok ko, tinatanong niya kung ako yun. Parang, anak, gumagana siya. Tapos hindi ako sumasagot, para takotin siya. Sumasagot ako. Pero kaya pala, nung nakaalis na kami dun sa unit na yun, dun niya lang sinabi sa akin na may times daw kasi na may kumakatok, tapos bubuksan niya, tapos walang tao. Pero akala niya talaga ako. Tapos maya-maya, saka ako darating. So, kaya niya kino-confirm kung ako talaga yun. So, ewan ko ba dun sa doppelganger. Ako pa talaga yung napili niya. Sobrang walang personality. Totoo ako. God. Mamaya, nagkukwentuhan kami dito. Iba na palang doppelganger. Nawala ako bigla. Wow, Pero yan ang mga medyo mahirap explain. No? Kasi kasama na yung nanay mo eh. Diba, hindi naman gagawa ng kung anong kwento para manakaw. Ewan ko lang, nanay ko yun. So ikaw, paano mo kino-comprehend yung gano'n? Naniniwala ako sa lahat. Wala akong hindi pinaniniwalaan. Name it. Kulam, manananggal, duwende, lahat. Gobyerno. Ay, hindi. Ay, ang pinaka nakakatakot, Pero, wow. So, yun nga eh. So, ako, maganda ring marinig from you guys. No? Well, hindi lang naman horror ang topic ng Cripsilog. No? May true crime din na totoong mga pangyayari sa buhay. Pero, masarap din, maganda ring malaman kung ano yung side nyo on things eh. So si Glenn mas naniniwala siya sa may possibilities itong mga to. Paniwalain talaga. Pupuntahan natin. Sa ano ka pang larangan madalas nabobola, hindi biro lang. Pero si Gideon naman, ikaw, yun niya, kakaiba rin na skeptic. Ba maganda ring nare-represent niya yung dalawang side na yun. Binabalanse din namin sa pag nagde-discuss kami ng mga bagay-bagay sa podcast. Pero tinatry namin na kahit skeptic siya, tinatry niya na hindi invalidate yung mga stories. Kasi may nagsisend sa amin ng mga stories nila, ganun. So hindi naman para sabihin namin, wala yan, hindi totoo yan. Parang guni-guni mo lang. So, ayan. Ano ba? So, una magandang
it sounds like yun talagang maganda yung chemistry nyo pagdating dyan. Kasi, hindi, kumbaga nagpipiggyback lang kayo sa isa't isa na sa mga, habang nagdi-discuss, no, pwedeng magkaiba yung perspective nyo, no. Pero, sabi nyo nga, no, and alam ko na nagbabasa kayo ng mga, ng mga sinesend sa inyo ng listeners nyo. Meron ba kayong particular accounts na pinaka kinilabutan kayo? Oo. Pinag-isip ka. Ako may naisip ako kagad eh. Yung nagkwento sa atin na ginayuma siya. Ay, paano yun? Doon ako medyo natakot eh. Kasi parang, baka ako next. Lapitin. Hindi, yung may office mate siya. Babae siya yung yung nagsulat. Tapos may office mate siya. May boyfriend siya outside work. Tapos may office mate siya na guy na papansin sa kanya. Tapos one day, parang nahahalata niya na siguro crush ako neto. Parang ganun. Or siya lang nakakaisip noon. Pero basta papansin kasi sa kanya yung guy. Tapos one morning, binigyan siya ng kape. Ininom niya. The next day, parang nakipag-break siya sa jowa niya. Oh my God. Tapos parang gwapong-gwapo siya dun sa office mate niya. Tapos in short, naging sila. Na walang makaintindi sa mga friends niya kung bakit, pati yung boyfriend niya, bakit bigla sila naghiwalay, pati family niya, hindi magets. Tapos parang after some time, kasi parang napabayaan niya na yung, parang nasira ata buhay niya. Or, ewan ko, to some extent. Until na-realize, may nag-advise sa kanya na baka ginayuma ka. Tapos from there, may pinainom sa kanya ulit na parang herbs. Tapos kinabukasan, parang nahimasmasan siya. Tapos hindi niya na maalala itsura nung office mate niya. Nung lalaki. Kasi parang wala na dun sa office nila. Tapos hindi niya na maalala. Naalala mo na yun? Hindi. Oh my God. Ayun. So medyo kinilabutan ako. Oo nga, no. And ano kayang kape yun? Hindi kape-kape. Hindi kape-kape yun for sure. Oo. Kasi Walang nakakatakot. oras yun. Walang oras yun. Hindi mo sure. Pagkatapos itong episode na ito. Parang iniisip-isip kung bumaliktad. Parang Baka iba na sinusuportahan ng mga leader. Lagot! Ganun pala. Ganun pala epekto. Pero gayuma, no? Isa rin yung very, parang ang hirap niyang i-comprehend. Kasi feeling ko, yung ganyang account na, ang hirap ding isipin na i-imbentohin eh. Kaya siya tumatak sa akin kasi first person POV yung nagkwento. So parang hindi siya yung parang nabalitaan somewhere. Unless ginawa-gawa lang na yun. Pero feeling ko hindi naman. Pero yun nga, may mga hindi talaga siya ma-explain ba't di niya maalala yung mukha na nung lalaki. Yung ganun. Parang lahat ng traces niya nawala. So feeling ko, ganun talaga yung nangyayari kapag nagayuma ka. Na parang one day sobrang parang attracted ka doon. Tapos biglang, nung nawala na yung effect, parang, ay, yo. Kadire. Feeling ko yung mga nakikinig na iba dyan, nakaka-relate na baka hindi kailangan may gayuma. Talagang minsan, gumigising tayo na may gano'n ng tao sa bahay. Pag naghiwalay na. Ayaw mo na no? Cringe. Sige, grabe yun. Gayuma. Ikaw ba may naalala ka? Oo nga. Na story. Yung in-invite sila sa isang fiesta sa Bacolod ba? No? Hindi sila yung pagkain hindi sila yung handa. Naalala ko. Grabe. Oh my God, the best. The best shake, rattle, and roll na episode. My God. Aswang, Manilid. di ba? Manilid. Aswang. Panalo yun. Pero yun, hindi sila yung kinain. Hindi naman. Hindi naman. In-invite sila, tapos, so nagpunta sila, di ba yung regular na fiesta sa probinsya, yung may mga event, may mga pageant, ganyan. So, pumunta sila sa bayan. Tapos, tapos na, uwian na. So, umuwi sila, sumakay sila ng isang tricycle. Tapos, on the way, pabalik. Doon sila nagkukwentuhan na nakakatakot. Kasi yung daan nila, alam mo sa probinsya, di ba, parang madilim, masukal, yung both side mo, puro gubat, ganyan. Nagkukwentuhan sila ng mga aswang-aswang. Sabi nung taga doon, yun nga, may mga aswang nga daw sa kanila. Sabi nung in-invite na siguro taga Maynila, na hindi naman totoo yan. Yeah. Tapos, ayun pala, nakikinig yung driver. Tapos sabi nung driver, hindi ka naniniwala sa aswang. Sabi dun sa taga Maynila.
Tapos tumigil sila. Bumaba yung tricycle driver, pumunta sa gitna ng kalsada. Tapos parang nag-entrance yung tricycle driver, parang nanginginig, mga ganyan. Feeling nila nagtatransform. Trans as in Trance. Hindi trans na. Linawin mo. Baka kasi nag-iiba. Sabi transphobic. Hindi din. Pero yun, tapos, so kinakabahan na daw sila, bumaba na sila ng tricycle. Buti na lang, yung isang kapatid nung taga doon, dumating na may tricycle na para sunduin sila dapat. So sumakay na sila doon, tapos umuwi na sila. Iniwan na nila yung tricycle driver. So hindi na nila alam kung ano nangyari sa tricycle driver. Pag uwi nila, kinuwento nila doon sa mga parents nung taga doon na ganun nga yung nangyari doon sa tricycle driver. Tapos sabi nung nanay lang, ay, bumaba na naman sila. So, sabi, ayun, aswang talaga. Nung sila dun sa lugar, ganun. Na parang bumalik ulit sila, bumaba na naman from bundok. Parang ang hirap din kasing isipin na mag-iimbento yung mga taong nandun just for the sake of. Naman din nila gustong takutin yung mga bumibisita doon. Tapos napakasimpleng bumaba na naman sila. Na parang napaka-norm na sa kanila ng way of life ng nangyayari. And well, yan ang dulot siguro ng kababalaghan sa atin na nakakadagdag siguro ng mystery in life na parang dahil nga gray area siya na hindi klaro sa atin, parang pwedeng oo, pwedeng hindi. Wala lang, parang kaya never din siyang masasagot if totoo o hindi. Kasi kapag klaro na siya sa atin, hindi na siya nakakaba or nakakatakot. And parang tatanggapin lang natin na may mga bagay na hindi rin talaga natin gets, Pero, wow. Ngayon, medyo pabaliktad tong episode natin na dumiretso tayo sa mga kwento agad, Pero speaking of kwento, syempre gusto ko rin na yung linya-linya community mas magets ang Cripsilog din, So, ano nga ba yung kwento ng Cripsilog lang? Paano nyo ba to na simulan? Hopefully hindi naman to horror story. Ito naman ay ito ay medyo mas pang fairy tale siguro. Pero anong kwento ng Cripsilog? Paano nga ba nagsimula yung pod niya and bakit niya siya naisipang gawin? Glenn. Ayun, matagal na kasi magkakilala ni Gideon. Tapos mga interest talaga namin yung mga true crime, ganyan, or horror. So, dati, nagkikita-kita kaming, grupo kami dati, tapos nag-breakfast kami, kumakain kami, tapos nagkakwentuhan ng mga true crime, ganyan. Tapos, tagal na yun, parang siguro 10 years ago. Nung nauso yung podcasting, 2019, nag-iisip-isip na ako nun na mag-podcast. Tapos one day, out of the blue, nagtanong to parang, ano ba sa'yo mo nun? Gusto mo mag-podcast? Parang ganun. And nataunan niyang game na game ako nung araw na yun. So, umorder ako ng mic. Dalawa. Ganda. Tapos, hinadala ko sa kanya. Wala na siya magawa. So, ganun talaga dapat. mabilis ako kumilos pagka mga trip ko talaga. Wala na siya nagawa. So, paniwalain ka Totoo. Tsaka mabilis ako yayain sa mga bagay-bagay. Tapos, nagkita lang kami once, nag-brainstorm. Tapos, ayun na, dumiretso na kaming recording. Tapos, nung iniisip namin dati, sige, maka 50 episodes lang tayo. Pwede na kung flop, delete. Yung gano'n. Or at least maka 1 year. Para hindi naman nakakahiya na biglang nawala kasi nag-flop. So far, tuloy-tuloy lang naman. So, ngayon nasa linya-linya show na tayo. Wow, grabe naman. Naging pamantayan. Ayun talaga. We made it. Ayun. Pero wow, no? So, parang parang yaya, natuloy, go, and bilang napaka-natural sa inyo to do this, sustainable siya. Kaya din siguro Cripsilog yung naging title kasi nga breakfast kami nag-init dati.
Sige, Gideon, may dadagdag ka. Hindi. Ano lang, ano ba? Kasi mga mahilig din naman kami sa mga, nakikinig din kami ng mga podcast na mga true crime. Tapos parang nag-iisip kami na may Pinoy ba na nagdi-discuss. Kasi minsan pag nakikinig kami ng mga, nakikinig naman tayo ng English, di ba? Pero minsan may mga humor tayo na hindi mag-gets. Parang, ba't silang tatawanan? Gano'n. So, parang, nung nag-uusap kami ni Glenn na, may Pinoy ba para, yun naman yung pakinggan natin. So, I'm not sure kung meron during that time. Pero, kaya naisipan namin na, kung gumawa na lang kaya tayo. Diba? Record lang. Kaya, ayun, tapos bumili na siya ng mic. Yan na. And the rest is history. Tama ba? 5 years? 2019. Kaka 5 years lang namin ng July. Wow, happy 5 years sa Cripsilog. Sa mga nakikinig ng Cripsilog, welcome to the Linya Linya Show. And ako, kataon lang na Halloween din tong special natin, no? Kaya mga kwentong kababalaghan yung napunta tayo doon. Pero how I wish na may isa pa tayong episode na mas true crime naman yung pag-usapan. Gawin natin. Gawin natin yan. Gawin natin yan. Sa episode ng Cripsilog. Kasi, sa episode ng Cripsilog, pwede, no? Pero, isa pa yan no? Na gusto kong pag-usapan din. Yan lang, feeling ko mahuhubusan tayo ng oras for this ep. Pero we can reserve it to either your ep or pwedeng mag-isa pa tayo with you guys. No? And, pero yung iba pang kwento, no, isang side pa lang nitong ng gusto kong pag-usapan, yung napag-uusapan natin. Pero yun nga siguro yung true crime, itong ang tinry kong pakinggan itong nyo rin, yung sa Menendez Brothers. Parang, ang pakiramdam ko, meron akong mga kakwentuhan about, kasi yung true crime na, weird din siya na bakit ako nanonood ng true crime ng madaling araw? Bakit para makapag-relax minsan, nanonood ako ng true crime. Anong meron dito? Something din yan na baka nahimayin nyo na sa Cripsilog, pero pwede rin nating mapag-usapan yan eventually. Pero, ako lang, ang dami-daming true crime sa Pilipinas nangyayari. Hindi lang lahat na-document ng mabuti at kwento. Mahirap nga yung documentation, kaya medyo hirap kami pag Pinoy crime ang i-research namin. Kasi parang, hindi pa tayo mahilig mag-document. Oo nga Or parang baka, siyempre, control din itong mga true. Mga gumagawa ng crimes na, Pero we need more, I feel like, we need more storytellers na makakapag-reveal nitong mga totoong krimen na araw-araw natin nakikita sa balita, Pero, wala pa medyo bata pa yung kultura siguro natin ng true crime. And, siguro, yun yung, parang nabibigay din ng Cripsilog. Dahil, nagiging, kasi may mga, kayo naman, nagbabasa rin kayo ng mga accounts talaga, hindi lang discussing true crimes na foreign, di ba? Kaya parang, in a way, baka nagagawa nyo na rin siya, by discussing it. Pero yung actual watch ng ng movie or series ng true crime, pwede pang mas magawa sa Pilipinas, Pero ayun, ako siguro tawid lang to magandang opening itong collaboration namin sa inyo, And gusto namin pasalamat din sa inyong dalawa for trusting linya-linya na magawa natin yung Cripsilog shirt. Wow. Thank you. And super happy namin dun sa naging result nung design. Dahil I think din siya may collaborative din siya na pinapakita namin sa inyo, and then nagbibigay din kayo ng ng feedback nyo on it. And I feel like parte talaga ng kultura natin tong katatakutan. Minsan kailangan din natin tignan itong mga may itim na na mga kwento at madidilim na kwento ng sa Pilipinas din Para siguro makita yung yung mga bagay na dapat din sana ay mas maliwanag. So ito nga, feeling ko itong nagawa rin nating shirt, sana sa 5 years nyo rin as a podcast, maging way para ma-express din ng mga listeners nyo yung support for Cripsilog. Pakita ba natin? Pakita natin. Sige nga, nandiyan ba?
Dito natin. So dito by this time Unboxing. siguro na ilabas natin yung episode. Dapat naka-release Yes. na to. Ayun. Ay, grabe po. Ang ganda. So grabe, no? So yung logo ng Cripsilog and may mga doodles tayo dyan. Doodles. Mga linya. Mga linya. Linyahan. Patingin niya, So sa mga listeners natin, fans ng Cripsilog, at yung mga makikinig pa lang sa Cripsilog, magandang chance to na makita niyo yung mga lines nila dito, no? So don't be a creep, be a creeper. Yun. At saka putang blank. So, dandun na pala ang ating video, no? So, ito yung ating linya-linya X Cripsilog shirt. At sa mga listeners dyan ng Cripsilog at saka mga manunood pa lang or makikinig pa lang ng Cripsilog, ito yung chance. Yes. Salamat sa artist ng Oo nga pala, linya-linya. shout out. Sino ang gumawa nito ay si Jaya Gavinia na Thank you. si Adrian hindi pa inavail yung paggawa. So with the guidance of Adrian naman yan. So maganda yung mga artists namin dito sa linya-linya nakikinig din ng Cripsilog kaya kaya rin nilang ma-interpret yung design. So yan, I feel like again may nire-represent din yung Cripsilog na kultura na sa over the 5 years ay may nabuo rin kayong community ng mga into this culture. And ayun, medyo binabandera nyo rin itong true crime. So pinopromote nyo ang krimen. Sorry, hindi pala. Reason niya pag magdi-discuss kami na parang nininitpick namin kung saan nagkamali yung killer. Ganun parang, wait, hindi yan mali. Hindi natin pinapromote. We do not condone murder, ganyan. Okay. Tsaka minsan may mga nagsasabi sa amin na tong modus na to nalaman ko to dahil sa Cripsilog, parang ganun. Alam ko na yung ganyang galawan kasi narinig ko na yung ganyang modus. Mas parang nagiging, alert, vigilant sila. Vigilant. Kaya sa mga nakikinig na gustong gumawa ng modus, Kailangan niya ng tips. gusto makaiwas sa mga krimen. Yeah. At and ako naman, again, same way na kapag nanonood, nakikinig ka ng true crime, siguro hindi ko pa mahimay ng gusto, pero siguro may mga bagay din na nakaka-relate tayo sa mga karanasan ng nangyayari dyan in some way or another. And ako lang, it's comforting to hear parang friends na hinihimay o pinag-uusapan tong mga true crimes na to. And ganun yung naririnig ko kapag nakikinig ako ng Cripsilog. No? And again, sinabi ko sa kanila off-air na kahit karumal-dumal yung mga pinag-uusapan ay very comforting yung mga boses nyo. No? So, nakatulong din ba yan dahil nasa BPO kayo? Hindi. Pero very yung tunog ng boses nyo, masarap pakinggan. No? Thank you. I think natutunan na lang din namin kasi nung mga first few years siguro or months, hindi rin namin nare-regulate or namomodulate. Parang ganun. Yeah. Or nasanay na lang siguro. Over the years, Pero yun, Thank you. no, sa mga nakikinig, salamat, no? And, sana, abangan nyo rin yung episode natin with Cripsilog. Yes, No, we're recording 2 episodes, tig-isa, both pods, and super happy ko na makausap si Gideon and si Glenn. At saka sa listeners din ng Cripsilog, shoutout sa inyo. Sa listeners naman ng Linya Linya Show, sana, may time din kayo, pakinggan nyo yung Cripsilog, Ang ganda ring pasukin yung mundo ng true crime. And again, kapag may mga pinapanood kayong shows sa Netflix, most likely, nadidiscuss din nilang dalawa. And, hindi naman lahat ng mga nakikinig ay may mga kaibigang true crime din. So, makakahanap din kayo ng new friends dito. No? So, siguro, na lang, I'll give you time, guys, then, to let our listeners know saan din kayo mapapakinggan, saan kayo mapafollow, siguro sa groups nyo rin, para matuloy nila yung, yung pakikinig sa inyo at pagsama sa group ng Cripsilog. Yes. Listen to us sa Spotify, andun kami, yung Cripsilog, and dun yung every Monday and Thursdays available yung episodes ng Cripsilog. Yes, and yung mga pwede kang sumali sa Facebook group
ng Cripsilog. Search nyo lang Cripsilog. Cripsifam. Cripsifam, Cripsilog. Ayun. Kung naghahanap kayo ng mga like-minded na listeners, minsan may mga nagjojowaan dun. So, pwede kayo makahanap ng Nako, sa mga jowang naghahanap true dyan. crime. Alam nyo na, gayuma. So, Gayuma. red Kape, nasa flagan kape. kayo doon. Pero yan so kung Cripsilog everywhere, Twitter, Instagram, TikTok, and although para-pareho lang ang laman. Follow niyo na lang, thank you. So, pasalamat pala tayo kay Phil. Si Phil lang Ay, oo nga, gumawa nag-push ng nito. way para ma-push na kasi ilang beses nang Matuloy sinasuggest na mag-usap kayo ng linya-linya. So finally, siguro nainip na siya. Nilagay niya tayo sa isang email. Doon lang natuloy ito. So thank you, Phil. Shout out kay Phil. Happy Halloween. Happy Halloween sa'yo. Phil Dicini ng Spotify. Siya ang nag-bridge sa atin, and happy ako ngayon nagkatotoo na. True. No, iniisip lang natin noon, nandito na, no. Ganun talaga, no. Glenn, minsan iisipin mo lang tapos ma-manifest mo mangyayari. Kita ko lang sa mall dati itong linya-linya. Akala mo. Ayan. So ako rin, we're honored to partner with Cripsilog. Alam namin isang community na kayo. At congratulations sa success ng pod ninyo, no? Spotify exclusive din kayo. So sa mga nakikinig, may chance kayo to avail this shirt. Sana supportahan nyo, linyalinya.ph. Exclusive dyan, yung Cripsilog X Linya-Linya shirt. At who knows, no? Saan din mapupunta tong collaboration na to. Actually, gusto namin sana mag-live pod sa susunod. Tignan natin. Gawin no? natin. Gawin natin Interest yan. check. Yes. Sa mga gustong mangyari yan, na makapagkwentuhan kami dito live sa Linya Linya HQ. Sana wag naman natin pagkwentuhan kung merong mga kababalagan dito sa space na to. Malay natin. Magdala tayo ng psychic. And yun, tignan natin kung saan mapupunta. Pero sa ngayon, we're so thankful, no, for this collaboration. At ayun, thank you Gideon and Glenn. Thank Abangan you, nyo yung Ali. episode natin Maraming sa Cripsilog, no? And ingat kayong lahat, guys. Iwas tayo sa mga halimaw sa paligid, sa mga aswang sa totoong buhay. Ay. At mas doon tayo sa sa liwanag. Ayan. Ingat kayong lahat. Thank you so much, guys. Bye-bye. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office.